Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 15, talata 9 hanggang 17. Sinabi ni Jesus sa mabuting balita sa araw na ito na manatili tayo sa kanyang pag-ibig upang mapasa atin ang kagalakan at malubos ang kagalakang iyon. At upang mangyaring ito, kailangan nating sumunod sa kanyang utos. At ang utos ni Jesus ay nagsasabing, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At ano bang uri ng pagmamahal ito? At ipinaliwanag ni Jesus ang katangian at kalikasan ng pag-ibig na ito. Sinabi niya, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay. At ito ang utos ng Panginoon, na tayo ay magmahalan at ialay natin ang ating buhay sa isa't isa. Kung iisipin natin, tila ba madali namang umibig at ibigay ang buhay natin sa iba? Lalo pa nga't ang mga minamahal natin ay ang mga taong katanggap-tanggap, kamahal-mahal. Ngunit sa likod ng mga utos na ito ng ating Panginoon ay may mas malalim na kahulugan. Sinabi ni Jesus, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At kung ating babalikan ang isang malalim na katotohanan, tayo ay minahal ni Jesucristo hindi noong tayo ay kamahal-mahal, hindi noong tayo ay malinis, hindi noong tayo ay matuwid, hindi noong tayo ay walang sakit. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, naparito ako hindi para sa malulusog, kung hindi sa mga may sakit. Naparito ako hindi para sa mga matuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Ang ibig sabihin, tayo ay inibig ni Jesus noong mga panahong hindi pa tayo kaibig-ibig. Sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tayo ay pinatawad at inibig na ng Diyos noong tayo ay kanyang mga kaaway pa. At kailan ba tayo naging kaaway ng Panginoon? Noong ang ating buhay ay malayo sa buhay ng Diyos. At doon niya tayo inibig. Kaya nga ang pag-ibig na ito ay tinatawag na pag-ibig na walang kondisyon. Isang pag-ibig na kayang mahalin ang isang taong walang karapatang tumanggap ng pag-ibig sa mata ng mundo. Ngunit ang pag-ibig ni Jesus ay hindi sinusukat ayon sa pag-ibig ng mundo. Ito ang pag-ibig na kayang yumakap sa mga nasa malayo, na kayang tanggapin ang mga nasa kadiliman, na kayang hugasan ang sugat ng mga sugatan, at kayang yakapin ang mga marurumi at naliligaw. At ipinagpatuloy ni Jesucristo ang ebanghelyong ito. Sinabi niya, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Ang salitang kaibigan ay nakaugnay sa salitang kaibig-ibig. Kung ang tingin ng mundo sa atin at ang tingin natin sa ating mga sarili ay hindi kaibig-ibig, sinasabi ng ebanghelyong ito, itinuturing ko kayong mga kaibig-ibig, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. At ipinagpatuloy ni Jesus, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Ito ang muka ng totoong pag-ibig, na kayang piliin ang mga tao, ang mga nilalang na para bang wala ng karapatang tumanggap ng pagmamahal.
Ngunit pinili ni Jesus na tayo ay mahalin. Sa araw na ito tayo ay magpasalamat. Hindi dahil gusto nating maglingkod sa Diyos, gusto nating magbigay ng serbisyo sa ating simbahan, o gusto nating isabuhay ang pagiging tagasunod ni Jesucristo at maging Kristiyano. Ang una nating dapat pasalamatan ay pinili tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi tayo ang pumili, kung kaya narito tayo ngayon at tinatamasa ang mga biyaya at mga alay ng Panginoon. Ang katotohanan, si Jesus ang pumili sa atin para tanggapin ang mga biyayang ito. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na magkaroon ng isang pusong palagiang nagpapasalamat. Sapagkat alam natin na wala tayong karapatan sa anumang kabutihang ibinibigay ng Diyos. Kung titignan ang ating buhay, iba ang dapat nating tanggapin. Maaari nga na ang tinatanggap natin ngayon sana ay kaparusahan dahil sa ating mga kamalian. Ngunit pinili tayo ng Diyos upang tumanggap nitong napakadakilang handog, regalo, ang kapatawaran at pag-ibig. Pinili niya na tayo ay patawarin. Pinili niya na tayo ay ibigin. At dahil dito, tayo ay manampalataya at manalangin na sana ay patatagin at palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya upang manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.